Patuloy na isinusulong ngayon ang pagbubukas ng nuclear power plant para sa energy efficiency ng bansa. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Kasabay ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa renewable energy sa Pilipinas, puspusan din na isinusulong ngayon ang pagbubukas ng nuclear power plant sa Bataan na may malaking maiaambag sa energy efficiency sa bansa. Nito lamang Pebrero ay inihain na sa Senado ang Senate Bill No. 2545 o ang Philippine Nuclear Liability Act alinsunod sa Atomic Energy Regulatory and Liability Act of 1968 o Republic Act No. 5207 para suportahan ang pagsusulong at paggamit ng nuclear energy bilang reliable source ng kuryente. Ayon kay Pangasinan 2nd District Representative Mark Cuangco, makakatulong ito para mas mapabilis ang desisyon sa pagpapasa aktibo ng power plant sa Bataan. It makes the litigation process very streamlined. The insurance industry loves to insure nuclear because there are hardly any claims, right? But if it does happen, we are prepared. Giit ni Cuangco, maliban sa maaasahang supply ng kuryente, ay makakaengganyo rin ito ng foreign investment na magbibigay ng karagdagang trabaho sa mga Pilipino. Dagdag pa ng mambabatas, napapanahon na ito kasabay ng nagtataas ang presyo ng langis, gayon din ang pagpapababa ng presyo sa kuryente at para sa mas stable na power grid nang hindi nadodoble ang investment ng pamahalaan. Kasi ang hinihingi po ng wind and solar is transmission line. Ang transmission line po, mamumuhunan po tayo dyan, hindi yan nagge-generate ng power. Sino magbabayad ng transmission line? Taong bayan. Ipapatong po yan sa halaga ng bill ninyo. Sa pahayag ni Pangulong Marcos sa dinaluhan nitong Business Forum sa Germany, binigyan diin ng punong ehekutibo ang mga hakbang ng gobyerno na may kaugnayan sa mga polisiya para sa energy transition bilang investment hub ang Pilipinas ng mga bansa sa Europa. I have high hopes that we can welcome the opportunity for greater cooperation on climate change and energy transition. Aligned with our efforts on decarbonization, we are positioning ourselves as a regional hub for smart and sustainable manufacturing. And to achieve this, we are at the forefront of attracting sustainability-driven strategic investments powered by renewable energy. Ayon naman sa Alpas Pinas, isang non-stock non-profit organization na nangunguna sa advokasya ng malinis, maaasahan at murang kuryente mula sa nuclear energy, positibo ang naging pagtanggap ng publiko pagdating sa pagbubukas ng Philippine Nuclear Power Plant sa Bataan. Gayunpaman, patuloy pa rin ang mga aktibidad at programa nito para sa edukasyon at para maalis ang stigma tungkol sa nuclear energy. When we go to them in Zoom meetings, in town halls, or universities, even mga grassroots, it's very easy for the young to embrace nuclear. The older generation, because they're older, medyo mas malaki ang investment in time. So this one is part of the investment in time. Sulong lang, sulong lang. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.